Yes, ma'am. Opo. It was actually for last Friday. Ready na kami last Friday para pumunta dito. But the budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So ngayon yun. Ang present ng budget ng Office of the Vice President at pag-defend ng approved sa DBM under the National Expenditure Program. Just like last time, ma'am, kayo lang din ang mag-isang humarap ngayon sa budget hearing po ng OVP. Oh yes, oo. Nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and syempre lahat ay apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong committee hearing sa House of Representatives sa mga personnel ng Office of the Vice President na ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila na it is best kung ako na lang yung kaharap sa budget hearing ng Office of the Vice President. Next question, Marian. VP, yung 7.4 million pesos po na binanggit nyo, security personnel po, na public funds po ba galing? Yes. Oo. Napakaklaro nun, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of the President, Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Ma'am, you were given an option earlier kung na pwede niyo i-waive yung parliamentary immunity, but you opted to answer the questions anyway. Why po, please? Yes, oo. Ano nga ba yun? Meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung tradisyon na yon nila, no? The privilege, yes. And sinabi ko na i-waive ko yung privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Ma'am? Last two questions, Red. Ma'am, were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga lawmakers na galing sa Makabayan Block? Were you expecting it already? Yes, oo. Madami kaming mga in-expect na mga tanong pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman. Ma'am, pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung Makabayan pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi na sila magtatanong. So ano po reaction po niyo na yung almost all of the minority block po mama hindi na rin po nagtanong aside mo ng Makabayan? Hindi ko naintindihan yung tanong, sorry. Pakiulit. Aside po ma'am, kasi na parang minade na rin po ng minority, hindi na po nagtanong yung almost lahat ng minority, members ng minority sa inyo. Of course, majority expected na hindi na magtatanong. Yung minority hindi po nagtanong sa inyo, ma'am. So, ano po yung reaction po ninyo na parang dalawa lang sa minority, yung Makabayan Block lang nagtanong and hindi lahat yung ng minority members, ma'am? Wala akong feelings or reaction sa doon. Ma'am, why do you think the House last question. Appropriations Panel extended parliamentary courtesy to you this year? Because last year nga po, medyo nagkaroon ng intense scrutiny over your over alleged secret fund business. Why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila. Ma'am, kanina you mentioned that you were last question answering kasi subject minsan lang tayo nagaganito. subject of an impeachment trial po. Ma'am, are you still expecting na matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025,
I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. Ma'am, how do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home po travel investment pledges? Oh, I'm sorry, again, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Okay. Ma'am, babalik kayo Next dito topic. sa plenary Mel. deliberations. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So, support po ba kayo sa kung Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget niyo? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nung nasistress na siya, kaya pinapatawa ko. Palihog ma'am, kamusta po? Tingnan natin kung kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Ma'am, si feeling Marian? ko kanina, ma'am, binabanatan ka or medyo mas mabait sila sa'yo this time. Kasi yung word kanina ka nag-react sa President O, Marcoleta. banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na paano bang description ng paano yung mga Magtagulan. It was just, Oo. more tame this time. Oo, kasi 'di ba? Hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime. Wala naman akong kinuha sa gobyerno. Ma'am, were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario or you prepared for a more intense sagutan sana kung sakali? Were you surprised na gano'n lang kanina? Far from the last time you were here? Oo. Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina, naisip ko, pamanatan ko ba ito sila o hindi? Why ma'am? Ba't nga ba hindi? Ba't nga po? Naaawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of an intense and heated budget hearing. Marian. Si PRRD, kamusta po? Tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag kahapon. It's Tuesday now, ma'am. Last Friday siya tumawag. He's okay. Paano okay? Can you elaborate po? He's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. So updated po siya sa mga nangyayari ngayon, like nabanggit niyo nga po flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob eh. So hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay, next question. Any more? Pero nakababahala kasi parang ang sinasabi kasi ni Attorney Bonfan, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. Ma'am, were you able Do you think Solas. Marian. he is well, ma'am? He is fit to stand trial? Ay, naku, hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero ma'am, sa conversation niyo, sharp pa rin po bang mag-ano po sa pag-isip mo si former president? Sige, antayin na lang siguro natin yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung ano yung nakikita nila. Ma'am, were you Next able question. to see former Vice President Robredo when you visited Naga po? Did you have the chance? Kasi ganito yun. Noong nagkita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala nyo,
Hindi naman odd yun. Hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former vice presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganon, updates. At dahil doon, binanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung naggaganon yung isang former vice president. Being a vice president, ayoko yung ginaganon ang mga former vice president. So, for this visit sa Naga City, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Haji. Mag-uusap po kayo. Mag-uusap kayo. Hindi man. Wala kaming numbers sa isa't isa. Haji. Apo. Ma'am, Madam Vice President, magandang tanghali po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa House. Parang china-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez lang. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita nyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Other matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment din sa independent commission po ng Pangulo, composition, baka may any comment kayo, ma'am? Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan Unang-una, sinabi ko na noon, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang, hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas Pero alam niya lahat to, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam.
Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM, and of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy po sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Ma'am, kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. Ay, hindi ma'am. I mean yung bribery po, kasi na-mention yung bribery, alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ma'am, yung Any more questions? po sa Senate, ma'am. Senate po, ma'am. Sa Senate. Ano naman? Hindi naman tapos-tapos yan. Decrease. Meron na namang Senate. Sinabi niya ni SP kahapon, napaka na lang daw ito ng minority. Kaya medyo napikon si Senator Bato. Nagkaroon ulit ng heated argument yesterday. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niyo sa Senate. Hindi for budget hearing. Meron lang akong bibisitahin na senador. Sino po, ma'am? Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Si Senator Amy, ma'am. Hindi. Hindi si Senator Amy. Senator Amy, katext ko yan araw-araw. Senator Robin. Hindi si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am, yung 20 at 21 po. All right, sa bago na tuloy kayo. Thank you. Thank you. Ma'am, thank you po, ma'am. Thank you po.